Meron pong isang malaking propesiya na nakasulat sa Biblia ngayon ang viral sa social media sapagkat ayon po sa mga nagbibigay ng komento, mga sangkay, nakikita po nila na ang isang lugar na may malaking bahagi pagdating po sa Bible prophecy, nangyayari na nga po ang nakasulat sa Biblia. So another day mga sangkay, pag-uusapan po natin itong mahalagang information about sa Bible prophecy tungkol po sa isang ilog dito sa ating mundo na may mahalagang gampanin pagdating po sa propesiya na nakasulat sa Bible. Alright? Pag-usapan po natin ito sapagkat marami po ngayon ang nagkokomento mga sangkay regarding dyan. At nagugulat nga po sila sa nangyayari dahil nakasulat sa Biblia at ngayon natutupad. Alright? Pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kung gusto po ninyo ng ganitong klase mga usapin patungkol po sa Bible prophecy at mga usapin patungkol po sa end-time events, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. So, eto nga po ang viral ngayon sa social media, no. Nagkalat po ito hanggang sa pinag-uusapan na po mismo ng mga eksperto. Gaya po nito mga sangkay. Biglang natuyo ang Euphrates River. Tinutupad na ba ang propesiya ng Biblia? At ito naman mga sangkay, Euphrates. Ito po kasi ang ilog na ito ay ang Euphrates River. One of the most important rivers in the Bible and in the Middle East is reportedly shrinking at alarming levels. And now, sa social media daw po, mga sangkay, kinokonekta na po ito sa prophecy mula po sa Bible in the book of Revelation. Euphrates River. Malaking ilog po ito mga sangkay na ngayon ay natutuyo na. Napakarami pong post about po dito mga sangkay. Ayan po, sobrang baba na po ng tubig. Papunta na po talaga sa pagkatuyo ito. May mga nagsasabi na part ito ng climate change. But for me, in my own opinion, yes, part po ito ng climate change. But maybe, ginagamit ng Diyos ang climate change para po maisakatuparan ang kanyang propesiya. Dahil kung babasahin po natin ang Biblia, mga sangkay, eto. In the book of Revelation, chapter 16, verse 12, mababasa po natin dito, the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates. Detalyado po ito mga sangkay. And its water was dried up. So bakit? Bakit matutuyo ang ilog na ito? To prepare the way for the kings from the east. Ngayon mga sangkay, ano ang mayroon dyan? Ano ang mayroon dyan mga sangkay? Magkakaroon po kasi ng in the last days, no? Pagkatapos po ng mahaba-habang panahon ng tribulation sa ating mundo, magkakaroon po ng malaking battle. Mula po sa Gog and Magog battle, papunta po sa Battle of Armageddon, kung saan mga sangkay, ayon po dito, may mga lalabas na mga kakaibang nilalang. Kaya nga po, marami po ang kinokonekta dito mga sangkay, ang patungkol sa mga so-called alien na posible daw pong ito na ang tinutukoy sa Bible. Then I saw three impure spirits that looked like frogs. They came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. They are demonic spirits mula po sa lugar na yan, sa ilog na yon, sa Euphrates River, that perform signs. Magpapakita po sila ng mga himala at mga kagilagilalas sa mga bagay. And they go out to the kings. Pupuntahan nila ang mga hari ng ating mundo.
of the whole world to gather them for the battle of the great day of God Almighty. So, pupuntahan nila itong mga hari, itong mga siguro, mga mga sangkay, mga kings, prime ministers, presidents, lahat ng yan, mag-gather sila. At anong mangyayari sa ilog na ito? Itong Euphrates River, ang dadaanan nila sa marcha papunta po sa Israel. Ngayon, mga Because the sangkay, ito. Euphrates River, one of the most famous rivers in human history, is drying up fast. This ain't just any river, y'all. This the same river that's tied to ancient civilizations. We talking biblical stories, prophecy. Now you got scientists blaming things like a drought or climate change or water overuse. But you got people online already like, nah, we ain't trying to hear that. It's deeper than that. Because in the book of Revelations, there's literally a verse talking about the Euphrates River drying up. And when that happens, that brings the end of times, the end of time events. And with that and all the other stuff going on, it said you can literally see satellite images of this river. Grabe. Dati kasi mga sangkay, punong-puno po ito ng tubig. Pero ngayon, kung titingnan po natin mga sangkay, papunta na po sa pagkawala ang tubig na ito, ang ilog na ito. Malaking ilog po ito sa Asia na ngayon ay natutuyo na. So, mahalaga pong malaman ito mga sangkay, itong patungkol po sa propesiya sa Euphrates River, because we are living in the last days. I believe, guys, that we are living in the last days. But, kung matuyo man ito, hindi pa po ito yung end ng mundo. Actually, mahaba-haba pa po itong panahon. Kasi after na matuyo niyan, mga sangkay, dadaan po dyan, magmamarcha yung hindi mabilang na mga sundalo, makikipaggera sa Israel, then suddenly, magkakaroon po ng Battle of Armageddon. Si Jesus ay bababa mula sa langit, hindi yung tipong Jesus na mabait, na parang merciful. Pero bababa siya from heaven with His angels and the church. Kasama tayo, kung makakasama po kayo sa rapture, o tayo, no? And hopefully, lahat po tayo ay makasama po sa rapture. We are praying, mga sangkay, kasama po ng ating Panginoon na bababa at makikipaggera sa mga sundalo ng mga hari na daraan sa ilog na ito, sa Euphrates River. At ito po ay tatawagin na the Battle of Armageddon. So ngayon mga sangkay, dami po, ayan po. Euphrates River drying up and revealing gold. May mga nakikita daw ng mga ginto dito. So ngayon nabubulabog sila kasi nga po, yung ilalim nito, which is hindi pa po nadidiscover kung anong meron, nakikita po nila kung anong meron. Meron daw pong mga ginto at kung ano-ano pa. But what more important is, itong ilog na ito, isa sa mga mahalagang ilog pagdating po sa propesiya sa Biblia. And dito pinapatunayan mga sangkay na hindi po nagsisinungaling ang banal na aklat kung anong nakapropesiya sa Bible. Then, in verse 16, then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon. Basahin natin sa Tagalog. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Kaya magiging Battle of Armageddon po ito, mga sangkay. So, napakatindi ng mangyayari dito. And now, ang propesiya sa Bible ay nangyayari, natutupad, mga sangkay. That's the reason. Ayusin po natin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Maghanda po tayo spiritually, hindi po sa mga material na bagay. Okay lang mangarap, okay lang may maabot, pero wag niyo pong kalilimutan na maging tapat sa ating Panginoon because we are living in the last days. Historically important rivers in the world is drying up, and what they're now discovering is insane. The Euphrates River runs
through Turkey, Syria, and Iraq, and was the source of water that led to the birth of one of the oldest known civilizations, the Sumerians. But now this once mighty river has been drying up, revealing Grabe. artifacts like this 3,400-year-old city, an ancient Oh my. castle, gold, and most interestingly, these mysterious caves in the depths of the river. May mga misteryosong kuweba Now, sa... archaeologists don't know why or who created these caves, but they have religious scholars shook. Now, for context, in both the Bible and the Quran, the drying up of the Euphrates is one of the signs that the end of days are near. And some believe that these caves were actually Actually, we're living in the end of days. We're living in the end times. But yung final end ng earth ay hindi pa po ito. Mahaba-haba pa po ito mga sangkay. But we are talking about the second coming of Jesus Christ. prisons. So it's a bit far-fetched for me, but a section from the book of Revelations 9:13 to 19 reads, "Release the four angels who are bound at the great..." Yeah, isa po yan sa nakasulat sa Bible. Pagdating po sa Bible prophecy, itong mga halimaw daw po or mga fallen angels, four angels na nakagapos mga sangkay sa kailaliman daw po ng Euphrates River. At lalabas lang ang mga ito kapag tuyo na po ang ilog na ito. River Euphrates. Apparently they were actually demons, but I'm not bloody getting into that. So the four angels were released to kill a third of mankind. And we all know, mga sangkay, na lahat ng nakasulat sa Bible ay hindi po talaga nagbabago at hindi po talaga nagsisinungaling. Lahat po ng events sa ating mundo, kung babasahin mo ang Biblia pagdating po sa Bible prophecy, detalyado. Itong mga gera, wala pa pong gera, mga sangkay. Wala pang World War I, nagaganap na po yan. So, continuous ang propesya sa Biblia na nagaganap. So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.